kanila huna-huna ang grabing sakripisyo lagi. Abot mo dito sa armado, pag nasa kumbatan ako, dito na ako nasuya ng grabing kalisod. Kanang magbagyo, kanang mag-uwan-uwan, maglakaw gabi uwan, ang pagkaon. Hayang yung ano ko, panahon na ginugol ko dun sa MPE. Kung maka-extort ka, kanang mag-rib tax may 60-40. Ang 40 na sa armado, ang 60 to ang Juma season. Unti-unting nababago ang paniniwala ng mga dating rebelde na hindi susi ang pag-aalsa laban sa pamahalaan upang makamit ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Marami sa kanila ang nakapagdesisyon na magbalik loob sa pamahalaan dahil nakita nila na walang patutunguhan ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa sa isang kilusang walang malasakit sa kanila. Itong nakauna-una ako nga sa badayining trabaho din namo, naghatag rin day may kasamo ka ani sa mga tao. Moto nakadesisyon ko nga di na ako magdugay kay siyempre wagi kaugmaon kung magkapamilya ko, kung sakay kaugmaon sa kong pamilya kung kanunay na ako sa kalihukan. Wala, dahil wala akong matandaan na kahit minsan man lang may naitulong sa amin. Sa kada kong bakak maungyapon day ang kaning pamaagi sa pakigbisog sa CPP, NP, NDFP. Moto siya ang hinungdan kanong niambak ko, ang nitiwalag ko sa ilahang grupo. Ngunit ano nga ba ang dahilan bakit nahihikayat ang mga kababayan natin na umanib sa kilusan? Nagbuwag na sa ako ang kaipon nga diri sa ubos. Tapos siya ang nagkumbinsi sa kuha, dili magdugay diya sa pag-imbestiga sa mga pulis. Kay risuhon nagyapon ka o pa siguro nga patyon kanila. Nay mga ingon nila nga didto maka-eskwela ka kung sa imong gusto. Kung unsang kurso imong gusto naa. Siyempre pangandoy na ko sa una makahuman unta ko eskwela nga makakuha kog profesyon. Moto nga lamang kong gi pasaligan nga ingon ana. Kapayapaan ay makakamit ng walang karahasan. Ito ang matagal nang inaasam ng gobyerno sa kabila ng ilang dekadang pakikibaka ng mga rebelde laban sa pamahalaan dahil walang magandang kinabukasan sa madugong digmaan. All of us want peace. Not the peace of the dead, but the peace of the living. Sa ilalim ng Duterte administration, mas pinalawig pa nito ang tulong na ibibigay para sa mga nagbabalik loob sa pamahalaan ng mga dating rebelde. Para sa gobyerno, mainam ang whole of government approach o ang pangkalatang pagtugon ng pamahalaan para sa pangailangan ng isang former rebel. Naniniwala ang pamahalaan na lahat ng nagkakamaling Pilipino ay may karapatan na mabigyan ng pangalawang pagkakataon, lalong-lalo na ang mga nalinlang na sumama sa rebelding kilusan. Upang higit na matulungan ang dating tumalikod sa pamahalaan na magkaroon ng panibagong buhay, ay nabuo ang Task Force Balikloob sa pamamagitan ng Administrative Order No. 10 na niligdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 3 ng Abril taong 2018. Ang mga pangunahing ahensya ng Task Force Balikloob na naatasan ng Pangulo na magpatupad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program para sa mga dating rebelde ay ang Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Office of the President at ang National Housing Authority. Ang Task Force Balikloob ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para tumulong sa mga nagbalik loob na mga rebelde na nasa ilalim ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front at kasama na rin yung mga miyembro nila na miyembro ng Milisya ng Bayan at saka yung underground movement nila ng mga organizations. So iba-ibang ahensya ito at kumbaga may convergence ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa ganon lahat ng programa ng bawat ahensya pwedeng mag-contribute para tulungan itong mga former rebels
na madali yung pag-mainstream, parang seamless, para mabigyan sila ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. ECLIP means Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Dati meron tayong CLIP, Comprehensive Local Integration Program. This is ito yung programa na inilaan ng gobyerno para sa mga former rebels. Covered lahat yan. So pagka bumalik yan sila, kaya enhance yan dahil lumaki yung benepisyong matatanggap nila. Ang maaaring makinabang sa ECLIP ay mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF, kanilang mga kamag-anak at mga milisya ng bayan na pumasok sa Kilusan bago ika-3 ng Abril ng 2018. Handang-handa ang pamahalaan na ibigay ang mga pangangailangan ng mga sumukong rebelde upang matiyak na hindi masasayang ang kadalang desisyon na magbalik loob sa pamahalaan. Ang mga tulong na rin na ito ay siyang natatanggap din ng mga ordinaryong Pilipino. Pinagsanib sa ilalim ng ECLIP ang Comprehensive Local Integration Program o CLIP na ipinapatupad ng DILG at ang payapa at masaganang pamayanan o pamana sa ilalim ng OPAP. A list of benefits and assistance na pwede nilang makuha dito. Unang-una is the immediate assistance, 15,000 pesos ito, and then 50,000 pesos as livelihood assistance. So ito, pwede nang panimula ito. Puwera pa ito, this is on top of what local government chief executives are also going to give them during the awarding of this immediate assistance and livelihood assistance. Integrated naman tong efforts natin eh. Andyan yung DSWD, andyan yung TESDA to provide the necessary training, andyan din kasama din natin yung land bank na siya magpapahiram ng mga loan or financial assistance to our former rebels. Andyan yung DND and DILG through our local government. Sila yung sumasalo eh. Once mag-surrender ka, sila yung magpa-process and then sila yung magbibigay ng temporary shelter for our former rebels. And of course, yung AFP, sila yung nagpo-protect sa ating mga former rebels. Bilang miyembro ng task force, meron siyang takda na or mandato para sa pagpapatupad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program para sa mga former rebels. Ito ang pagbibigay ng pabahay, the housing unit itself, o kaya housing assistance. As a mandate naman ng TESDA yung provide them the skills development para may magamit sila just in case gusto nila magtayo ng negosyo, kaya mag-apply ng trabaho. Hinahanap na rin ng mga industriya yung national certificate ng TESDA. So, yan yung role ng TESDA doon. Of course, TESDA cannot do it alone. Kasi like for example, kung training for entrepreneurship yan, marami kasing component yan. Dapat the other agencies. Kaya yung Task Force Balikloob is an interagency in itself. Maglilink yan ngayon sa Executive Order 70, yung whole nation approach, yung whole government approach. So sa amin dito sa TESDA, whole TESDA approach na rin ang ginagamit namin. Maliban dito, may karagdagang benepisyo at serbisyo din ang ECLIP tulad ng hospitalization and healthcare mula sa Department of Health, legal services mula sa Department of Justice at Public Attorney's Office, psychosocial assistance and social welfare packages mula sa Department of Social Welfare and Development, alternative learning system scholarship mula sa Department of Education at college tuition at stipend sa tulong ng Commission on Higher Education at mga state colleges and universities. Para naman sa kabuhayan at trabaho ng mga FRs, nagsasagawa ng technical training ang TESDA habang nagkakaloob naman ng Integrated Livelihood Assistance mula sa Department of Labor and Employment at Livelihood Seeding Program mula naman sa Department of Trade and Industry. Ang pamamahagi naman ng tulong sa pagsasaka at pangingisda ay pinamamahalaan ng Department of Agriculture
habang ang paggawad ng lupang pansakahan ay ipinapatupad ng Department of Agrarian Reform. Ang mga rebelde na susuko sa pamahalaan na may dalang armas ay may matatanggap na insentibo depende sa kondisyon at klase ng armas. Ang mga benepisyong ito ay hindi pabuya o suhol sa mga nagbalik loob, kundi bahagi ng social equity para tulungan sila sa pagbabagong buhay. Inaalalayan ng ICLIP ang mga FRs upang maging mapayapa, makabayan at kapaki-pakinabang na mamamayan sa kanilang pamilya at lipunan. Hangad ng ICLIP na maging daan tungo sa pagtanggap ng lipunan sa mga dating rebelde upang ganap na maghilom ang sugat mula sa karahasan at hidwaan. Layunin nito na pagkaisahin ang mga mamamayan tungo sa isang mapayapa at maunlad na bayan. Pero bago mabigyan ng benepisyo ay dadaan muna sa proseso ang mga nag-a-apply rito. So yung process po natin dito, bali upon po surrender ng former rebel, kahit saan po siya pwede siya mag-surrender, kahit sinong individual pwede siya mag-surrender doon. Pero may protocol po tayo na pag mag-surrender sila, i-convince natin po yung FI na yung process po natin na dapat dadaan talaga sila doon sa Army or doon sa PNP kasi sila po yung kukuha ng mga data para malaman po natin kung totoo ba talaga silang miyembro ng New People's Army. Then after po doon, kung na-confirm na, nagawaan na po ng Army at saka ng PNP ng mga dokumento katulad po ng CDR, may JAPIC na po sila, then may yung kaukulang dokumento na hinihingi, doon pa sila i-gather para po doon sa deradicalization na 10 araw na kinokonduct po ng 701st Brigade. So 10 araw po yun na activity para kung ano po yung mga prinsipyo na tinuro nila doon sa taas, during po ng conduct nila dyan sa deradicalization, binabaliktad po nun yung prinsipyo po nila doon. Then, at yung mga values, tinuturuan na din sila yung values, papaano yung i-reform yung mga values po nila habang nag-attend po sila ng mga activity dyan sa deradicalization. Bali ma'am, yung deradicalization program po, started way back 2017 during noong time ng ating dating brigade commander na si Brigadier General Ruben S. Basio, ma'am. Bale, purpose po nito kasi before we had cases po na mga kapatid natin na former rebels na after nila ma-receive yung cash assistance and benefits nila from the clip pa before noon, ma'am, 2014, bumalik po sila sa pagiging armado. And nakita po natin kasi hindi nila na-sustain yung mga livelihood programs po nila. And since yung mga indoctrination ng CPP-NPA and NDF is hindi pa rin po nabubura sa isipan nila. Then another reason bakit po ginawa natin to is during the time po natin na turn over natin sa happy home or yun dun sa halfway house yung mga former rebels natin, ma'am. Meron tayong mga cases na hindi pa sila nakikinig, hindi pa po sila ready sa healing and reconciliation, ma'am, which is yun po yung pinakabalaking part para ma-ready po sila sa integration. That's why ginawa po natin yung deradicalization program. After natin this activity nila, pag mai-refer na po dito sa amin, medyo kalmado na po sila. Naiintindihan na po nila yung sa side ng government, bakit kailangan po nila na dumaan ng proseso na ganito. Then kung may makikita din kami na medyo kailangan din ng special attention, kagaya nung medyo hindi makatulog masyado, kahit na 1 or 2 weeks na po siya na nandito, nirefer po natin yun siya doon sa on-call na psychologist natin. Wala kasi kaming employed na psychologist dito, kundi may private po na psychologist tayo na kinokontak. So doon po natin i-refer, by schedule po yun, for may bayad din yun. So, siya din po yung ini-invite natin na speaker para magkakonduct din ng psychosocial activity din dito sa Happy Home. After na po doon sa ma-receive nila yung assistance is nagko-coordinate na din po tayo doon sa mga batalyon, doon sa LGUs na nag-refer po sa atin ng mga FR para ma-turn over po natin balik sa kanila yung mga FR. Then sila na din po yung magto-turn over po balik po doon sa munisipyo at sa barangay kung saan po nanggaling itong mga FR natin. So,
In coordination doon sa local government, magtulungan na po kami doon sa monitoring ng FR, lalo na doon sa livelihood projects po nila na ini-implement. Ang importance ng programa na ito is to make sure that first, we can attain just and lasting peace. Pangalawa, kung makaroon ng kapayapaan dito sa atin, this one will contribute to the end of the communist insurgency in the country. At kung mawala yung communist insurgency problem na nandyan na yan, pestering us for more than 50 years now, malaking bagay ito para sa bansa because we can now take off both economically and even politically. Dahil sa sinsero at seryosong hakbang ng pamahalaan, libu-libo ng mga rebelde ang unti-unting nauunawaan ang katotohanan, nagbalik loob sa gobyerno at nagsimulang magbagong buhay, alang-alang na rin sa kanilang pamilya. Dahil ang nagkakaisa at mapayapang sambayanan ay magre-resulta sa maunlad na kinabukasan ng bayan. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Doon sa mga sinabi nila na gagandang buhay namin dyan, hindi naman gumanda, mas lalo napasama. Sinisira ba nila yung buhay ng mga kabataan? Ano po, puro ano po sila bulok na sistema, kasinungalingan. Puro pangako lang. Grabe ang pagsisisi namin, grabe talaga dahil sa ilang taon ako dyan sa bundok na nasayang. Wala naman palang makakamit na yung sinasabi nilang tunay na kalayaan. Dahil wala namang, kumbaga yung pinaglalaban namin, wala naman sa direksyon, sa tamang direksyon. Kasi puro ano rin pansarili nang nangyayari sa mga mga commander. Yung mga nakukulikta, yung mga puro lang sa kanila kaming mga mandirigma, kami ang kawawa. Takot, pangangamba, malayo sa pamilya. Nagkuan ko ato, nagdesisyon ko ato na kuan na manggid kaayo, kapoy na manggid kaayo. Pero kapoy na niya, wala na pagkaon niya. Doon na po to sa among sityo mo tong gikuan na gid nako sa akong kuya na mutakas na ta diri kay kuan nya gahi mo to akong kuya pa kuanon mo tong gihilakan ako kong kuya anak ko na mo kuan na kay si mama o si papa nagkasakit na tungod sa among kuan sige huna sige nagsakit si mama nagniwang na mo tong nangambak na lang yud mi. Graduating akong anak, ma'am, Cream. Siwang ako ng anak magsigihang sa kuha. Nga pasurundiron ako kay Cream iyang magpulis niya ako na ako sa taas. Lain kay paminaw. Dito ko na hugno ko. Nakuhan gid ko na kumbaga pamurag natalaw gid ko na daog ko sa hangyo sa akong anak. Tungod sa akong pamilya. Naghangyo na gid nga mao na ang sitwasyon niya. Nakita po na ako ma'am nga urag napabayaan man pud ang pamilya na nako nga mas importante sila sa ako. Akong huna-huna nga kung padayon ko nga makigbisog unya nakita na nako ang unsajud ilang katuyuan nganong natukod ng ingon nila nga pakigbisog nganong magpakabuta-bungol man ko kung halimbawa na nakita na nako kung unsa ilang nag-unang interes. Dili na ko ikambi ang akong pamilya alang lang sa bakak nga mga panaad nila nga daogon ang pakigbisog o maangkon ang pagkapatas-patas. Gani sa sulod wala magay namo nakita ang pagkapatas-patas dito Lahat po pala ng taon, maaari po talaga magbago.
Tapos yung mga pangako po talaga nila, maaari pong matupad yun. Yun nga po, nasa proseso lang. Hindi po puro pangako lang. Maaari po talaga itong magkatotoo. Diri sa api, ma'am, di ko ma-explain diri, ma'am, ang amo nakatunan din, Kating dakuha sa kausaban sa among kinabuhi diri. Dati, ma'am, di ko kahibalo mag-budget og unsay pamilya ba? Dati. Na kwarta, di ko kahibalo unsaon. Pag nasulod ko sa Happy Home, diri na ako nakita nga inana day ang demokrasya nga kinabuhi. Diri na mo nakita sa Happy Home ilaming gitrini unsaon paggamit ang kwarta sa clip, unsaon paggamit ang kwarta sa gobyerno nga assistance namo pag surrender namo. Diri na mo giseminar mi nila pag maayo, ma'am. Kinaaya na mo diri na bag-o pod daghang king training na agihan na mo diri sa Happy Home. Makaana gid ko nga nindot ang Happy Home. Ipanghatag na livelihood ng amuang katong kwarta man ang nakuan sa amua. Moto amuang gipang gikuanan og panginabuhian namo. Nya nakakuan mi gumayan namo nya sagingan. Napud mi ginagmay na hayop. Kuan falkatahan amuang gipakuan jud tong kwarta nagihatag sa tong iklip. Ang iklip nakadawat naman mi anak. Pindot jud siya nga kuan nga programa kay matabangan man mi nila. Himo na ko og balay nga gamay. Akong mama kuanan ako og kanang tindahan nga para kung halimbawa magkalisod-lisod na sila'y makaon. Nagkuan pa ko kanang baboy. Buto, nakatabang-tabang gid siya. Nagpapasalamat kami kay President Duterte dahil binigyan kami ng programang iklip. Yun, sa mga binigay niya, nagpapasalamat kami doon dahil binigyan kami ng pagkakataon na panibagong buhay. Para mabago naman ang sistema ng aming pamilya. Unang-una katong paghatag nila og chance sa amo ang mga dating rebelde nga gitagaan milag chance ba nga mausab pa ana nya syempre kanang dili gid sirado ang ilahang pultahan para sa amo bisan pa man kami nakasala na dako nang amo ang nahimo nga damyos diha sa panggobyerno, pero ang gobyerno andam gihapon siya nga ning sabot sa amo kay syempre nailad ana munang ang ako unta ang gobyerno dili siya kanang mahimong kuan ba kanang mapulan nga sabton ang mga tao nga syempre nasayop. Unti-unti nang tinatamasa ng mga lumad ang kaunlaran sa kanilang lugar. Matapos ng napakahabang panahon ay nararanasan na rin nila ang magkaroon ng kuryente sa pamamagitan ng iginawad na generator ng lokal na pamahalaan. Dahil sa desisyon ni Tato Gibang na sumuko sa pamahalaan ay nagsunura na rin ang maraming lumad sa Talaingo, Davao del Norte. Sikan sugod ki, yan manakasalo namin si Congressman Avaris. Ang sundalo pa dito. Kaya pa sa ini, sundalo pa kami. Kami girigaw ko dito ko ito. Kanto ninyo. Irigaw do Muntikab. Daruan Kabaw. Daruan Baka. Daruan rin ito. Dapat na kanding. Sa ini sa balay. Ligato kay kitsa ini. Dismil. Diokidman. Dismil. Laikas nga 3,000. Unay maabot ng mga kauban na ako nang ingnon na ako natangan ako sabay bili ng armas hatag na sa gobyerno. Asa ba ng armas na? Minsan ko sa nasa ano pa, alay po ng armado ng PE na sana makapag-isip-isip kayo na bumaba para dahil dito sa baba sa hanay ng gobyerno maganda, bibigyan naman kayo ng pagkakataon na magmaganda yung mga buhay.
Minsan man silang nalinlang ng mga komunista, nagalit at tumalikod sa pamahalaan, naniniwala ang gobyerno na sa pamamagitan ng iklip ay may pagkakataon na sila para maituwid ang kanilang pagkakamali sa pagkakaroon ng mabuting pamumuhay ngayon at sa hinaharap. Tunay na bawat isa sa atin ay may mahalagang toka para sa pagbabagong buhay ng mga dating rebelde. Para sa bagong kinabukasan ng mga nais magbalik loob, isipin ang iyong mga mahal sa buhay. Panahon na para umuwi ka sa iyong pamilya. Walang dapat ipangamba dahil handa ang pamahalaan para alalayan at tulungan ka. Let us end these decades of ambuscades and skirmishes. We are going nowhere, and it is getting bloodier by the day. We will strive to have a permanent and lasting peace before my term ends. That is my goal. That is my dream.